Pebrero 2012, sa isang napakalamig na umaga, tatlong bata ang sabay-sabay na naglaho mula sa isang pangkaraniwang tahanan sa Quezon City. Sila ay sina Micaela, 13 taong gulang, Isabel, 11, at Samuel, 9. Ang mga bata, na tiyak na nasa bahay pa noong gabi, bago iyon, ay nawala na lang na parang bula pagsapit ng umaga. Ang mas kahina-hinala ay ang kalagayan ng bahay. Nakalak ang pinto sa harap at lahat ng bintana ay nakasara. Maging ang mga panlabas na damit at mga backpack pampaaralan ng mga bata ay naiwan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang ama ay nag-report sa pulis. Paggising daw niya sa umaga, wala na ang mga anak niya. Agad na naglunsad ng malawakang paghahanap ang mga pulis. 120 na investigador, 100 na voluntaryo ang ipinakalat, at sa loob ng isang linggo, lahat ng posibleng lugar ay hinalughog mula sa buong Quezon City hanggang sa mga kabundukan at mga imbakan ng tubig malapit sa Antipolo. Ginamit ang mga K-9 unit, pinalipad ang mga drone at dinala maging ang ground penetrating radar, ngunit wala kahit isang bakas ng mga bata ang natagpuan, para bang may isang taong basta na lang binura ang mga bata sa mundong ito. Ngunit habang umuusad ang investigasyon, iisang konklusyon ang nabuo sa isipan ng mga detektiv. Halos zero ang posibilidad na umalis ang mga bata sa sarili nilang kagustuhan. At ang gumawa ng krimen ay dapat ang taong pinakamalapit sa mga bata. Ang mga mata ng mga detektiv ay unti-unting nakatuon sa isang tao. Sino ang taong ito? Saan nga ba nagpunta ang tatlong bata? Ang kasong ito ay hindi isang simpleng kaso ng pagkawala. Ang katotohanang malalaman habang lumilipas ang panahon ay mas madilim pa sa ating inaakala, isang bagay na hindi natin kayang talikuran. At ang kuwentong ito ay mabubuo lamang kapag napakinggan ninyo hanggang sa dulo. Habang tumatakbo ang istorya, ang mga eksenang pinaniniwalaan ninyo ay isa-isang guguho, at ang nakatagong katotohanan ay dahan-dahan ngunit tiyak na lilitaw. Huwag kayong kukurap hanggang sa huling sandali. Bago simulan ang kuwento, sa mga bagong manonood ng aming channel, ang silid ng mga tala ng krimen, mangyaring mag-subscribe. At kung bibigyan ninyo kami ng high evaluation, mas mabilis naming maihahatid sa inyo ang mga ganitong tala ng krimen sa hinaharap. Simulan na natin. Ang mga batang naglaho sa bahay. Noong Pebrero 1, 2012, alas 4 ng hapon, bumukas ang pinto ng isang police community precinct sa isang barangay sa Quezon City. Pumasok ang isang lalaking nasa edad 40. Maputla ang kanyang mukha, namumula ang mga mata, at gusot ang buhok na tila ilang araw nang hindi naliligo. Nang tumingala ang pulis na naka-duty, nanginginig ang boses ng lalaki nang magsalita. Gusto ko pong mag-file ng missing persons report. Inalok ng pulis ang isang silya at pagkaupo ng lalaki, tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay at malalim na bumuntong hininga. Anong problema, sir? Sa tanong ng pulis, itinaas ng lalaki ang kanyang mukha. May mga luha sa kanyang mga mata at nanginginig ang kanyang mga labi habang pilit na binubuo ang mga salita. Ang pangalan ko po ay Jose Reyes. Nakatira ako dito sa barangay Tandang Sora. Habang tumatango ang pulis at kinukuha ang report form, nagpatuloy si Jose. Nawawala po ang asawa ko at ang mga anak ko. Hinawakan ng pulis ang kanyang panulat at nagtanong ng mga detalye. Nanginginig ang boses ni Jose habang sinisimulan niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Noong madaling araw ng Biyernes, Pebrero 3, umalis po ng bahay ang asawa ko. Nag-away po kami ng kaunti noong madaling araw na iyon. Habang isinusulat ng pulis ang mga sinabi niya, kinamot ni Jose ang kanyang mukha at nagpatuloy. Pagkatapos ng away, nakatulog po ako. Pero paggising ko mga alas 7 ng umaga, wala na ang asawa ko. Pero ang problema, wala rin ang mga anak ko. Sa mga salitang wala rin ang mga anak ko, tumingala ang pulis. Ilan po ang anak ninyo? 3 po. Ang panganay na babae ay 13, ang pangalawa ay 11, at ang bunso kong lalaki ay 9. Bahagyang sumeryoso ang mukha ng pulis at humigpit ang hawak niya sa panulat. Nagpatuloy si Jose.
Noong una, akala ko nagalit lang ang asawa ko at dinala ang mga bata sa bahay ng mga magulang niya. Pero tumawag ako sa kanila. Wala raw sila doon. Unti-unting nanginig ang boses ni Jose at tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Sinuntok niya ang kanyang hita at sinabi, "Tinawagan ko na lahat ng kamag-anak namin, pati na ang mga kaibigan ng asawa ko. Pero walang nakakaalam. Hindi rin pumasok sa eskwela ang mga bata at kahit anong hanap ko sa paligid, wala talaga sila." Nag-isip sandali ang pulis at habang may isinusulat sa report form, nagtanong siya, "Kung gayon, ilang araw na po silang nawawala?" "Ngayon po ay Pebrero ato, kaya mula noong madaling araw ng Pebrero 3 nang mag-away kami at umalis ang asawa ko, 6 na araw ko na pong hindi nakikita ang asawa ko at ang mga anak ko," naisip ng pulis sa kanyang sarili. Malamang ay away mag-asawa lang ito at umalis ang asawa, dala ang mga anak. Sa kasong ito, halos wala namang krimen. Kung kasama ng ina na nasa hustong gulang ang mga menor de edad na anak, hindi ito isang sitwasyong dapat ikabahala ng husto. Mahinahon na sinabi ng pulis, "Hindi kaya dahil sa pag-aaway ninyo, naging emosyonal lang ang misis ninyo at umalis sandali kasama ang mga anak?" Ngunit umiling si Jose at itinaas ang kanyang kamay. May pagkadesperado ang kanyang boses. "Hindi po. Hindi ganoong tao ang asawa ko. Kahit gaano pa siya kagalit, hindi niya kailanman iiwan ang bahay ng ganito katagal kasama ang mga bata, lalo na ngayong ganito kalamig. Imposible na nasa labas lang sila." Noong unang bahagi ng Pebrero 2012 ay kasagsagan ng malamig na panahon. Ang temperatura sa Quezon City ay bumababa pa sa gabi. Umabot ng ilang degree na mas mababa at nagyeyelo ang mga kalsada. Isinaalang-alang ito ng pulis at medyo sumeryoso ang kanyang mukha nang magtanong ulit, "Kung ganoon, madalas po bang umalis ng bahay ang misis ninyo?" Nag-atubili sandali si Jose bago sumagot, "May 1 o 2 beses na po siyang umalis dati. Pero noon, mag-isa lang siyang umalis at iniwan ang mga bata sa bahay at bumabalik din siya pagkatapos ng 2 araw." Tumango ang pulis at sinabi, "Sige po, tatanggapin natin ito bilang kaso ng pag-aawol o paglalayas. Baka bumalik din sila pagkatapos ng ilang araw." Ngunit nag-aalalang sinabi ni Jose, "Hindi po. Iba po ngayon. Pakiusap po. Hanapin ninyo sila. Nag-aalala po ako sa mga anak ko." Habang pinapakalma si Jose, tinapos ng pulis ang mga papeles at inirehistro ang 4 na pangalan sa listahan ng mga nawawala. Paglabas ni Jose sa presinto, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at muling tinawagan ang numero ng kanyang asawa, ngunit nakapatay pa rin ito. "The number you have dialed is either unattended or out of coverage area." Ang mekanikal na boses lamang ang narinig at napabuntong hininga si Jose habang isinasauli ang cellphone sa kanyang bulsa. Talaga nga bang dinala ng kanyang asawang si Sarah ang mga anak at umalis ng bahay? At sa gitna ng malamig na panahong ito, saan kaya sila naglalagi kasama ang 3 anak? Gabi ng Pebrero 8, umuwi si Jose sa bahay. Tiningnan niya ang loob ng tahimik na bahay at naupo sa sofa sa sala. Nakapatay ang TV, may mga hindi pa nahuhugasang pinggan sa kusina at sarado ang mga pinto ng kuwarto ng mga bata. Nang buksan ni Jose ang pinto ng kuwarto ng panganay na si Micaela, nakapatong pa rin ang backpack nito sa lamesa at maayos na nakahanay ang mga stuffed toy sa kama. Dito, may isa pang kakaibang punto. Kung umalis ang mga bata kasama ang kanilang ina, dapat ay nagdala sila kahit man lang ng pamalit na damit o ang kanilang mga backpack. Ngunit wala, kahit isang gamit ang nawawala sa bahay. Tiningnan din ni Jose ang kuwarto ng 2 pa, ngunit pareho lang ang sitwasyon. Ang mga winter jacket ay nakasabit pa rin sa closet, ang mga sapatos ay maayos na nakasalansan sa lalagyan at ang mga gamit sa eskwela ay nasa ibabaw pa rin ng mga mesa, para bang lumabas lang sandali at babalik din kaagad. Bumalik si Jose sa sala, muling naupo sa sofa at hinawakan ang ulo habang bumubulong. Saan kaya kayo nagpunta? Ngunit ang mga sumunod na pangyayari ay tuluyang babago sa lahat ng inaakala. Isang hindi inaasahang revelasyon ang darating na maglilinaw na ang kasong ito ay hindi isang simpleng paglalayas.
Ano nga ba ang nangyari? Ang gulat, nadala ng ikalawang report. Pebrero 14, Martes, alas 3 ng hapon. 6 na araw na ang nakalipas mula nang unang mag-report si Jose Reyes. Muling bumukas ang pinto ng PCP sa barangay Tandang Sora. Pumasok ang isang babaeng nasa edad 30, halos butot balat, lumalim ang mga mata at mukhang labis na nanghihina. Nang tumingala ang pulis na naka-duty, nanginginig ang boses ng babae nang magsalita. Gusto ko pong mag-file ng missing persons report. Pakihanap po ang mga anak ko. Inalok ng pulis ang isang silya at pagkaupo ng babae, maingat niyang inilabas ang 3 litrato mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa. Sa mga litrato, may 2 batang babae at isang batang lalaking nakasuot ng PE, uniform na masayang nakangiti. Ang panganay ko pong si Micaela, na 3, ang pangalawa pong si Isabel, na 11, at ang bunso kong si Samuel, 9. Mula pa po noong Pebrero 3, hindi ko na sila nakikita. Sa sandaling makita ng pulis ang mga litrato, naramdaman niyang may mali. Agad siyang humarap sa computer at nagsimulang mag-check sa database. Ito ay dahil pamilyar sa kanya ang mga mukhang iyon. Nang hanapin ng pulis ang listahan ng mga nawawala, hindi nagtagal ay nakita niya ang report record mula 6 na araw na ang nakalipas. Nang makita ang nasa screen, nanigas ang mukha ng pulis. "Excuse me ma'am, ano po ang pangalan ninyo?" "Sara Reyes po." Natigilan ang daliri ng pulis sa ibabaw ng mouse. Nasa screen ang pangalan ni Sara Reyes at ng 3 anak, eksaktong kapareho ng nasa listahan ng nawawala na inireport ng asawa niyang si Jose Reyes. May mali dito. "Ma'am, dati na pong nag-report ang asawa ninyong si Jose Reyes na umalis daw po kayo kasama ang mga anak. Pero ngayon, kayo naman ang nagre-report para hanapin ang mga anak ninyo." Nanlaki ang mga mata ni Sara at mariing umiling. Ang kanyang boses ay biglang nanginig. "Ano po ang sinasabi ninyo? Hindi ko po dinala ang mga anak ko. Mag-isa lang po akong umalis ng bahay." Itinuro ng pulis ang screen ng computer kay Sara at ipinakita ang nilalaman ng naunang report. "Pakitingnan po ito. Noong Pebrero 8, dumating po ang asawa ninyo at sinabing umalis daw po kayo kasama ang mga anak." Sa sandaling makita ni Sara ang screen, namutla siya at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ng upuan. "Kasungalingan po iyan. Hindi ko po dinala ang mga anak ko. Noong madaling araw ng Pebrero 3, nag-away kami ng asawa ko at mag-isa akong umalis ng bahay. Kung gayon, isa sa kanila ang nagsisinungaling." Nang magtanong ng detalye ang pulis, nanginginig ang boses ni Sara habang sinisimulang ipaliwanag ang sitwasyon. "Noong madaling araw ng Biyernes, Pebrero 3, nag-away kami ng matindi ng asawa ko. Hindi ko na po kaya mga alas 7:30 ng umaga, mag-isa akong umalis." "Saan po kayo nanatili sa mga panahong iyon?" "Sa isang budget hotel po sa Cubao, mag-isa lang po ako. Tapos, umuwi po ako ngayon. Pagdating ko, ang asawa ko lang ang nandoon at wala ang mga anak ko." Unti-unting tumaas ang boses ni Sara at malalaking butil ng luha ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Sinuntok niya ang mesa at sinabi, "Kaya tinanong ko ang asawa ko, nasaan ang mga bata?" Pero sa halip, sinigawan niya ako. "Ikaw ang kumuha sa kanila, di ba? Anong ginawa mo sa mga bata?" At sa sandaling iyon, malakas na bumukas ang pinto ng PCP. Pumasok ang asawang si Jose Reyes, ang lalaking nag-report 6 na araw na ang nakalipas. Nang makita ni Jose si Sara sa loob, nanlisik ang kanyang mga mata at sumigaw, "Anong ginagawa mo rito?" Bigla ring tumayo si Sara at tinuro si Jose, sumigaw pabalik, "Ikaw, nasaan ang mga anak ko? Nasaan sila?" Pumasok si Jose sa loob at humarap kay Sara, pasigaw na sinabi, "Ikaw ang kumuha sa kanila, di ba? Saan mo sila tinatago? Magsabi ka ng totoo." Itinulak ni Sara nang malakas ang dibdib ni Jose gamit ang 2 kamay at humagulgol, "Bakit mo ginagawa sa akin to? Hindi ko sila kinuha. Anong ginawa mo sa mga bata?" Sa isang iglap, naging magulo ang loob ng presinto. Nagmamadaling umawat ang pulis sa gitna nila at lumabas ang isa pang pulis mula sa likod para paghiwalayin sila.
Pinakalma sila, ngunit patuloy silang nagsisigawan sa isa't isa. Pinaupo sila ng pulis sa magkahiwalay na upuan at binalaan na dadalhin sila sa istasyon kung hindi sila titigil. Sa wakas, tumahimik silang dalawa. Ngunit sa sandaling iyon, napagtanto ng mga pulis. Hindi ito isang simpleng kaso ng paglalayas. Agad na tinawagan ng pulis ang kanyang superior. At pagkatapos ng 30 minuto, 2 detective ang dumating sa PCP. Matapos maunawaan ang sitwasyon, nagpasya ang mga detective na paghiwalayin sina Jose Reyes at Sara para sa interogasyon at dinala sila sa Quezon City Police District. Dito, mayroon tayong dapat bigyang pansin. Ang asawang lalaki ay nag-report na umalis ang asawang babae kasama ang mga anak. Pagkatapos ng 6 na araw, nag-report ang asawang babae na mag-isa siyang umalis at hindi alam kung nasaan ang mga anak. Ibig sabihin, siguradong isa sa kanila ang nagsisinungaling o posible rin na pareho silang nagsisinungaling. Sa interogasyon sa QCPD, sinimulan ang hiwalay na pagtatanong kina Jose at Sara sa magkaibang silid. Tinanong ng detective si Jose, maaari mo bang ikuwento ng detalyado ang nangyari noong madaling araw ng Pebrero 3? Bumuntong hininga si Jose at sumagot sa boses na pagod. Noong madaling araw na iyon, nag-aaway kami ng asawa ko. Matagal na kaming may problema sa aming pagsasama. Noong araw na iyon, pagkatapos ng matinding pagtatalo, napagod ako at nakatulog. Pagkagising ko sa umaga, wala na ang asawa ko. Noong una, akala ko nagalit lang siya at lumabas sandali, pero hindi siya bumalik kaya nagtaka na ako. Nasaan ang mga anak mo? Wala rin po sila. Pagtingin ko sa kwarto nila, wala na rin sila. Siguradong dinala sila ng asawa ko. Ngunit sa kabilang silid, ibang-iba ang kuwento ni Sara. Tinanong ng detective si Sara, totoo bang mag-isa kang umalis ng bahay noong umaga ng Pebrero 3? Tumango si Sara habang pinupunasan ang luha at sumagot sa nanginginig na boses, opo, binugbog po ako ng asawa ko hanggang madaling araw. Hindi ko na po kaya mga 7:30 ng umaga, mag-isa akong umalis. Anong ginawa mo sa mga anak mo? Iniwan ko po sila sa bahay. Sarado po ang pinto ng kwarto nila at saka natutulog po ang asawa ko sa harap ng pinto ng kwarto nila kaya hindi ko sila magising. Dito, may napansin na kakaiba ang detektive. Natutulog ang asawa mo sa harap ng pinto ng kwarto ng mga anak mo. Tumango si Sara at ipinaliwanag habang pinupunasan ang luha gamit ang panyo. Sinadya niya pong doon matulog para hindi ko madala ang mga bata. May mga pagkakataon na pong ginawa niya iyon dati. Kung totoo ang sinabing ito, lubos itong salungat sa pahayag ni Jose. Muling nagtanong ang detective, kung gayon, kailan nawala ang mga anak mo? Humagulgol si Sara at sumagot, paano ko naman po malalaman iyon? Umalis po ako mag-isa noong umaga ng Pebrero 3 at pagbalik ko ngayon, asawa ko lang ang nandoon at wala na ang mga bata. Nagpulong ang mga detective sa conference room para pag-usapan ang sitwasyon. Nagsalita ang hepe ng mga detective. Malinaw na ito ay isang kaso ng child abduction. Kung inilayo man sila ng ina, itinago ng ama o umalis ng kusa, ang katotohanan ay 3 bata ang nawawala ngayon. Tumango ang isa pang detective at idinagdag. At mula Pebrero 3 hanggang ngayon, 11 araw na. Ang pagkawala ng mga bata ng matagal sa gitna ng ganitong kalamig ay isang seryosong sitwasyon. Mula sa sandaling iyon, ang kaso ay naging isang child abduction case mula sa isang simpleng paglalayas. Isang special investigation team ang binuo, 10 detective ang itinalaga at nagsimula ang isang formal na investigasyon. Muling pinakinggan ng detalyado ng mga detective ang mga pahayag ng dalawa at sinimulang ayusin ang mga pangyayari ayon sa oras. Sa prosesong ito, may napansin ang mga detective habang inoobserbahan ang dalawa. Ang asawang si Sara ay tila labis na nabigla sa pagkawala ng mga anak, hindi mapigilan ang pag-iyak at patuloy na nanginginig ang mga kamay. Sa kabilang banda, ang asawang si Jose, bagaman mukhang balisa, ay tila may itinatago at sa tuwing sumasagot sa tanong, umiiwas ng tingin. Siyempre, ito ay subjektibong obserbasyon lamang ng mga detective. Kung walang ebidensya, walang sinuman ang makapagpapatunay.
Ang unang dapat gawin ng mga detective ay alamin ang mga huling kilos ng mga bata. Sinimulan nilang subaybayan kung saan nagpunta ang tatlong bata mula noong Pebrero 3, ngunit dito isang hindi maipaliwanag na katotohanan ang lumabas. Ang mga bakas ng tatlong bata ay tuluyang naglaho. Mula Pebrero 3, hindi na sila nagpakita sa eskwela. Hindi sila nakita sa mga kalapit na convenience store o tindahan ng gamit pang eskwela at hindi rin sila nakita sa anumang CCTV ng bus o tren. Kung magkakasama ang tatlong bata, natural lang na may makakita sa kanila. Ngunit walang kahit isang saksi ang lumitaw. Unti-unting nakaramdam ng masamang pangitain ang mga detective at nagpasya silang baguhin ang direksyon ng investigasyon. Posibleng hindi sila kusang umalis kundi may kumuha sa kanila. Sinimulan nilang isaalang-alang ang posibilidad na iyon. Kung gayon, sino ang taong iyon? Ang asawang si Jose o ang asawang si Sara o isang ganap na ibang tao? Sinimulang imbestigahan ng husto ng mga detective ang nakaraan nina Jose at Sara. At sa prosesong iyon, sunod-sunod na nakakagulat na katotohanan ang nagsimulang lumabas. Ang mag-asawang ito ay may madilim at komplikadong mga lihim. Ang madilim na lihim ng mag-asawa. Sinimulang halungkatin ng mga detective ang nakaraan nina Jose at Sara noong umaga ng Miyerkules, Pebrero 15. Kinuha nila ang mga record tulad ng barangay records at mga birth certificate mula sa PSA, siniyasat ang mga transaksyon sa bangko at sinuri ang mga call at text log. Ang mga katotohanang lumabas sa prosesong ito ay naging komplikado at madilim na ikinagulat maging ng mga detective. Unahin natin ang nakaraan ng asawang si Jose. Si Jose ay ipinanganak noong 1972 sa Batangas at noong 1995 ay nagsimulang magtrabaho bilang tekniko sa isang malaking kumpanya ng kuryente sa Metro Manila. Halos 20 taon siyang naging isang masipag at ordinaryong empleyado. Noong 1999, pinakasalan niya si Sara at noong 2000 isinilang ang kanilang panganay na si Micaela. Nanirahan sila sa isang luma, 3 palapag na paupahang apartment sa isang barangay sa Quezon City. Ang kanyang buwanang sahod ay nasa 150,000 piso, hindi mayaman, pero hindi rin mahirap, isang middle class na pamumuhay. Ngunit mula 2011, biglang nagbago ang sitwasyon. Sa pagsusuri ng mga detective sa bank account ni Jose, natuklasan na mula Marso 2011, nagsimula siyang maglipat ng malalaking halaga ng pera sa isang stock brokerage account at nangutang pa para mag-invest. Ayon sa pahayag ni Jose, sinimulan niya ang stock trading sa rekomendasyon ng isang katrabaho. Noong mga unang buwan, kumita siya, kaya mas malaki pa ang inilagak niyang pondo. Ang problema ay sumunod. Noong bandang Agosto 2011, nagsimulang bumagsak ang stock market at ang mga binili ni Jose ay sunod-sunod na nalugi. Lumobo ang kanyang mga pagkalugi. Sinubukan ni Jose na bawiin ang nawala sa pamamagitan ng paglalagak ng mas maraming pondo, ngunit lalo lang lumala ang sitwasyon at sa huli, noong Nobyembre 2011, nagsumite siya ng kanyang resignation sa kumpanya. Bakit siya biglang nag-resign? Nang tanungin siya ng mga detective, nag-atubili siya sandali bago magsalita. Akala ko po kasi yayaman ako sa stocks. Naisip ko na, kung empleyado ako, wala akong sapat na oras para mag-invest ng maayos. Umiling ang detective at muling nagtanong, iyon lang po ba ang lahat? Wala na bang ibang dahilan? Ibinaba ni Jose ang kanyang tingin sa sahig at habang tinatapik ang mesa gamit ang daliri, pabulong siyang sumagot, may nagamit po akong pera ng kumpanya. Kailangan ko ng pondo para sa investment, kaya nang hiram ako ng kaunti sa pondo ng kumpanya. Pero nung malapit na akong mahuli, umalis na lang ako. Iyon ay embezzlement. Nang kumpirmahin ng mga detective sa Meralco, natuklasan na pagkatapos mag-resign ni Jose, isang irregularidad sa accounting na nagkakahalaga ng halos 1,000,000 piso ang lumabas. Ngunit dahil naka-resign na siya at hindi ganoon kalaki ang halaga, hindi na umabot sa kasong kriminal. Kung gayon, ano ang ginawa ni Jose pagkatapos mag-resign? Inipon niya ang kanyang retirement pay, mga inutang na pera, at maging ang perang ninakaw
na umabot sa halos 5 milyong piso at inilagak lahat sa stock market. Nagkukulong siya sa mga internet cafe o sa isang maliit na silid buong araw na nakatitig sa mga chart sa computer screen. Noong una, hindi alam ni Sarah na nag-resign na ang kanyang asawa. Nang malaman niya, halos ubos na ang pera. Noong Disyembre 2011, ang natira sa stock account ni Jose ay 200,000 piso na lamang. Ang 5 milyong piso ay naglaho na parang bula sa loob lamang ng 9 na buwan. Nang malaman ito ni Sarah, sumabog ang gulo sa kanilang bahay at nag-away sila ng matindi. Mula noon, nagsimulang gumuho ang kanilang pamilya. Paano naman ang asawang si Sarah? Si Sarah, ipinanganak noong 1974 sa NCR, ay nagtrabaho sa isang beauty salon pagkatapos ng high school. Matapos ikasal kay Jose noong 1999, naging full-time housewife siya at inalagaan ang 3 anak. Ngunit hindi naging madali ang kanilang pagsasama. Sa pagsusuri ng mga detective sa mga police report, nakumpirma na may kabuuang 7 beses na nag-report si Sarah ng domestic violence o DV sa pagitan ng 2005 at 2011. Sa isang report noong Hunyo 2005, tumawag si Sarah sa 911 ng alas 2 ng madaling araw, humihingi ng tulong dahil binubugbog siya ng asawa. Naitala ng mga rumesponding pulis na may mga pasa sa braso at binti ni Sarah at lasing na lasing ang asawa. Noong Marso 2007, si Sarah mismo ang duguan ang mukha na dumiretso sa presinto. Sinabi niyang pinalo siya ng bote ng beer ng asawa at nagsumite pa siya ng medical certificate mula sa ospital. Lumala ng lumala ang DV. Noong Nobyembre 2009, isang kapitbahay ang tumawag sa pulis. May naririnig daw na sigaw ng babae at iyak ng mga bata mula sa kabilang unit. Pagdating ng mga pulis, nakahandusay si Sarah sa sahig ng sala habang si Jose ay nakaupo sa sofa at naninigarilyo. Nakalak ang mga bata sa kanilang kwarto at nanginginig sa takot. Nang buksan ng pulis ang pinto, ang 3 bata ay takot na magkakayakap sa isang sulok. Sa ganitong uri ng tahanan, ano kaya ang estado ng pag-iisip ng mga bata? Nang kausapin ng mga detective ang mga guro sa paaralan, sinabi nila na ang 3 bata ay tahimik at hindi gaanong nakikihalubilo sa mga kaibigan. Lalo na ang panganay na si Micaela, madalas daw itong nakatulala at nakatingin sa labas ng bintana. Tinawag ng guro si Micaela sa guidance office at tinanong kung may problema sa bahay, ngunit umiling lang ito at hindi nagsalita. Ngunit naaalala ng guro na puno ng luha ang mga mata nito. Sinubukan ni Sarah na makipaghiwalay. Nang suriin ng mga detective ang mga record sa family court, natuklasan na nagsampa si Sarah ng petisyon para sa legal separation noong Mayo 2010. Idinahilan niya ang DV ng asawa at ang kawalan nito ng kakayahang pinansyal at hiniling din ang kustodiya sa mga anak. Ngunit hanggang sa huli, tumanggi si Jose sa hiwalayan. Iginiit na hindi siya nananakit at nagsisinungaling lang ang asawa. Sa huli, hindi nagkasundo sa mediation at hindi natuloy ang hiwalayan. Kung gayon, may motibo rin ba si Sarah na itakas ang mga bata? Isinaalang-alang din ng mga detective ang posibilidad na tumakas si Sarah kasama ang mga anak at nagtatago sila sa isang lugar. Ngunit lahat ng kamag-anak at kakilala ni Sarah ay nagsabing hindi nila nakita ang mga bata at noong gabi ng Huwebes, Pebrero 2, may isang mahalagang pangyayari. Sa pagtatanong ng mga detective kina Jose at Sarah, unti-unting lumilinaw kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Ang pahayag ni Jose ay ganito. Noong gabi ng Pebrero 2, mga alas 11, nanonood siya ng TV sa sala habang si Sarah ay nasa kwarto at may kausap sa telepono. Bigla niyang narinig ang boses ni Sarah. Iba ito sa karaniwan, malambing at malumanay na tila may binubulungan ng matatamis na salita. Pinakinggan ng mabuti ni Jose. Oo, ikaw lang ang kailangan ko. Wala na akong pakialam sa asawa ko. Sa sandaling iyon, kinilabutan si Jose. Malakas niyang binuksan ang pinto ng kuwarto at gulat na ibinaba ni Sarah ang telepono. Sinong kausap mo? Sigaw ni Jose. Ngunit sumagot si Sarah na wala lang, pero hindi naniwala si Jose at sinubukang agawin ang kanyang cellphone. Nag-agawan sila at sa huli,
Nakuha ni Jose ang cellphone at tiningnan ang call history. May isang hindi rehistradong numero na nakausap niya ng higit 30 minuto. Kaninong numero to? Magsabi ka ng totoo, marahas na tanong ni Jose. Pagkatapos mag-atubili, tumango si Sarah at pabulong na umamin. Mayroon akong ibang lalaki. Dito, tinanong ng detective si Sarah. Totoo bang mayroon kang ibang lalaki? Umiiyak na tumango si Sarah at nanginginig ang boses na ipinaliwanag ang sitwasyon. Noong bandang summer ng 2011, may nakilala po akong lalaki sa isang coffee shop malapit sa amin. Mabait po siya sa akin at sa tuwing sinasaktan ako ng asawa ko, siya po ang laging umaalo sa akin. Kinuha ng detective ang panulat at nagtanong, anong pangalan ng lalaki? Maingat na sumagot si Sarah. Marcus Santos po. 35 years old daw po at self-employed. Agad na sinimulan ng mga detective na hanapin si Marcos Santos. Ngunit ang alam lang ni Sarah ay ang pangalan, edad at numero ng cellphone. Nang tawagan ang numero, isang anunsyo lang ang narinig na, "The number you have dialed is not in service." Malaki ang posibilidad na peking pangalan ang ginamit ni Marco. Nang tanungin ng mga detective si Sarah tungkol sa itsura ni Marco, ipinaliwanag niya na mga 5'9" ang taas, payat at maikli ang buhok. Balik tayo sa gabi ng Pebrero 2. Matapos malaman ni Jose ang tungkol sa pagtataksil ni Sarah, ano ang nangyari? Ayon sa pahayag ni Jose, kinumpronta niya si Sarah. Tinanong niya kung kailan sila nagsimulang magkita, ilang beses, saan, lahat. Umiiyak na humingi ng tawad si Sarah, ngunit hindi humupa ang galit ni Jose. Humingi si Jose ng isang bagay kay Sarah. Magbayad ka ng 2.5 million pesos na danyos. Isulat mo ngayon din ang isang kasulatan. Nagulat si Sarah at napatingin. Hindi siya makapagsalita sa halagang 2.5 million pesos, ngunit matigas ang paninindigan ni Jose. Ikaw ang nangaliwa, kaya natural lang na magbayad ka ng danyos. Isulat mo na ngayon. Kung hindi, isisiwalat ko sa mga bata at sa lahat ng kamag-anak natin. Sa huli, kumuha si Sarah ng papel at panulat at isinulat ang kasulatan ayon sa sinabi ni Jose. Nakasaad dito na ang 1 milyong piso ay hihiramin niya sa kanyang pamilya at babayaran sa loob ng 2 araw at ang natitirang 1.5 million ay babayaran ng hulugan. Ngunit kinaumagahan, umalis si Sarah ng bahay dala ang kasulatang iyon. Habang natutulog si Jose, kinuha niya ang kasulatan at tumakas. Paggising ni Jose at napansin na nawawala ang kasulatan, sumabog ang kanyang galit. Dito, mayroon tayong dapat bigyang pansin. Sa loob ni Jose, mayroong matinding pakiramdam ng pagtataksil at galit kay Sarah. Sa isang sitwasyon kung saan bagsak na siya sa pananalapi at nawala pa ang pagkakataong makatanggap ng 2.5 million pesos. Kung gayon, saan niya ibinuhos ang galit na iyon? Hindi niya direktang magantihan ang kanyang asawa. Umalis na ito ng bahay at hindi niya alam kung nasaan. Ngunit ang pinakamahalaga sa kanyang asawa, ang bagay na pinakaingatan nito ay naiwan sa bahay. Iyon ay ang kanilang 3 anak. Tinanong ng mga detective si Jose kung ano ang eksaktong nangyari noong umaga ng Pebrero 3, ngunit paulit-ulit lang ang kanyang sagot. Paggising ko, wala na ang asawa ko at ang mga anak ko. Hindi ko rin po alam kung saan sila nagpunta, ngunit hindi naniwala ang mga detective. Masyadong maraming circumstantial evidence ang nagtuturo kay Jose. Talaga bang walang alam si Jose? O may itinatago ba siyang isang bagay sa kanyang pananahimik? Ipinagpatuloy ng mga detective ang investigasyon sa mga taong malapit kay Jose at ginamit ang lahat ng paraan para makahanap ng matibay na ebidensya. At hindi nagtagal, isang nakakagulat na katotohanan ang nagsimulang lumabas. Ang paglitaw ng matibay na ebidensya. Mula Pebrero 16, sinimulang masusing subaybayan ng mga detective ang mga huling kilos ng 3 bata. Ang paghahanap kung saan nagpunta ang mga bata pagkatapos ng Biyernes, Pebrero 3, ang naging sentro ng investigasyon at 15 detective ang itinalaga para halughugin ang buong Quezon City. Ang unang tiningnan ay ang mga paaralan ng mga bata. Sa opisina ng elementarya na pinapasukan ni Micaela at Isabel, tiningnan ng mga detective ang attendance book. Ang Biyernes, Pebrero 3,
ay isang regular na araw ng pasukan, ngunit silang tatlo ay nakalista bilang absent. Tinawagan daw ng kanilang guro ang cellphone ni Sarah bandang 9:09 ng umaga, ngunit nakapatay ito. Tumawag din sa bahay pero walang sumasagot, kaya inakala lang na may sakit at hinayaan na lang. Mula noon, hindi na nagpakita ang tatlo sa eskwela. Naglibot ang mga detective sa mga tindahan at convenience store sa paligid ng paaralan at ipinakita ang mga litrato ng mga bata, ngunit walang nakakita sa kanila. Ganoon din ang sagot mula sa mga tutorial center. Nang tanungin ang mga kaibigan, ang sagot ay naputol ang komunikasyon mula pa noong Pebrero 3. Kung magkakasama ang tatlong bata, dapat ay may nakakita sa kanila, ngunit kahit 10 araw na ang lumipas, walang kahit isang saksi ang lumitaw. Muling pinalawak ng mga detektib ang sakop ng paghahanap, hindi lang sa kanilang barangay, kundi pati na rin sa mga karatig na distrito. Sinuri ang lahat ng CCTV at tiningnan ang mga records ng bus at tren, ngunit wala kahit saan ang bakas ng mga bata. Kung ang tatlong bata ay lumabas ng bahay sa gitna ng malamig na panahon at naglakad-lakad sa loob ng 10 araw, dapat ay bumili sila ng pagkain sa convenience store, naghanap ng mainit na lugar, o humingi ng tulong sa isang tao, ngunit walang ganoong bakas. Unti-unting nakaramdam ng masamang pangitain ang mga detektib at sinimulang isaalang-alang ang posibilidad na hindi sila kusang umalis, kundi dinala ng isang tao. Natural na napunta ang tingin ng mga detektib kay Jose. Noong Sabado ng umaga, Pebrero 18, ipinatawag si Jose sa istasyon ng pulis at iminungkahi na sumailalim sa polygraph test o lie detector test. Noong una ay tumanggi si Jose, ngunit matapos siyang kumbinsihin ng mga detektib na ito ay isang pagkakataon para patunayan ang kanyang kawalang sala, pumirma siya sa consent form at nagsimula ang pagsusuri ng 2:00 ng hapon. Ang silid ng pagsusuri ay nasa basement ng QCPD, isang maliit na soundproof na kwarto kung saan may isang upuan sa gitna at iba't ibang kagamitan ng sensor. Nang umupo si Jose, ikinabit ng examiner ang mga sensor sa kanyang dibdib at mga daliri para sukatin ang kanyang blood pressure, pulso, paghinga at skin conductivity. Tumagal ng halos 1 oras ang pagsusuri. Nagtanong ang examiner ng ilang katanungan, sumagot si Jose, at itinala ng makina ang kanyang mga physiological na reaksyon sa real time. Nagsimula sa mga pangunahing tanong at unti-unting umabot sa mga kritikal na tanong. Naggising ka ba sa bahay mo noong umaga ng Pebrero 3? Opo. Noong mga oras na iyon, wala ba sa bahay ang asawa mo? Opo. At pagkatapos ay ang pinakamahalagang tanong, noong mga oras na iyon, wala rin ba sa bahay ang mga anak mo? Nag-atubili sandali si Jose. Gumalaw-galaw ang kanyang mga mata at bahagyang nanginig ang dulo ng kanyang mga daliri. Opo, wala po sila. Biglang gumalaw ng malakas ang karayom ng makina. Maingat na tiningnan ng examiner ang graph at ang kanyang mukha ay nagpakita ng reaksyon na tila may natuklasang abnormal. Natapos ang pagsusuri at tumagal ng 30 minuto para suriin ang mga resulta. Tinawag ng examiner ang mga detective para ipaliwanag ang resulta, ngunit hindi malinaw ang resulta. Ang reaksyon sa tanong kung wala ba sa bahay ang mga bata ay lumabas na inconclusive. Hindi ito totoo o kasinungalingan, isang malabong estado na nangangailangan ng muling pagsusuri. Hiniling ng mga detective na muling sumailalim sa pagsusuri si Jose, ngunit umiling siya at tumanggi, sinabing hindi na niya kaya at umalis sa silid ng pagsusuri. Ano ang ibig sabihin ng resulta na inconclusive? Naniniwala ang mga detective na may itinatago si Jose at nagpa siyang hanapin ang mas matibay na ebidensya sa pamamagitan ng paghingi ng pahintulot ni Jose na suriin ang kanyang sasakyan at bahay. Linggo, Pebrero 19, 10:00 ng umaga, dumating ang mga detektib sa harap ng bahay ni Jose. Kasama ang mga tauhan ng SOCO, dala ang mga kagamitan para sa luminol test at iba't ibang collection tools. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang luminol test ay isang paraan para matukoy ang mga bakas ng dugo na hindi makita ng mata.
Kahit gaano pa kalinis ang pagpunas, hindi tuluyang naaalis ang mga sangkap ng dugo at kapag pinatakan ng luminol solution, naglalabas ito ng asul na ilaw, kaya madalas itong ginagamit sa mga crime scene. Iwinisik ng mga taga-Soko ang luminol solution sa iba't ibang bahagi ng bahay at sinuri ang reaksyon gamit ang UV lamp mula sa sala, kusina, banyo hanggang sa mga kwarto ng mga bata. Ngunit walang anumang reaksyon na lumabas mula sa loob ng bahay. Sumunod ay ang sasakyan ni Jose. Pumasok ang mga taga-Soko sa loob ng kotse, sinuri ang driver's seat, passenger seat at back seat, binuksan ang trunk, iwinisik ang luminol at sinimulang ilawan ng UV lamp. Sa sandaling iyon, sa isang sulok ng sahig ng trunk, isang mahinang asul na ilaw ang kumislap. Agad na tinawag ng taga-Soko ang mga detective. Nang sumilip ang mga detective sa trunk, wala silang makita gamit ang mata, ngunit tiyak na may luminol reaction. Iyon ay dugo. Maliit lang, 2 mantsa na kasing laki ng 5 pisong barya. Malinaw ang bakas na may nagpunas nito ng husto, ngunit hindi ito tuluyang naalis. Kumuha ng sample ang Soko gamit ang cotton swab at ipinadala sa PNP Crime Laboratory para sa DNA test. Sinabing aabutin ng 1 linggo bago lumabas ang resulta. Nagsimulang kabahan ang mga detective. Kung ang dugong ito ay tumugma sa isa sa 3 bata, hindi na makakapagdahilan si Jose. Inisip nila na mapipilitan siyang umamin kung ano ang ginawa niya sa mga bata. Ngunit habang hinihintay ang resulta, hindi tumigil ang investigasyon. Nang mas malalim na sinisiyasat ng mga detective ang nakaraang kilos ni Jose, isa pang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Noong taglagas ng 2007, nag-away ng matindi sina Jose at Sara at umalis ng bahay si Sara. Dinala ni Jose ang 3 anak sa kanyang pamilya sa Batangas at itinago sila doon ng 1 buwan. Nang tanungin ng mga detective ang isang kapitbahay na nakaalam sa sitwasyon noon, ganito ang kanyang testimonya. Halos mabaliw si Sara sa paghahanap sa mga anak niya, pero hindi sinasagot ni Jose ang mga tawag. Pagkatapos ng 1 buwan, saka lang niya ibinalik ang mga bata. Ano ang ibig sabihin nito? Mayroon ng dating kaso si Jose na ginamit ang mga anak para maghiganti sa asawa at alam niya ang paraan para saktan ito sa pamamagitan ng pagkuha sa pinakamahalaga sa kanya. At malaki ang posibilidad na ginamit niya ang parehong paraan ngayon. Sa kabilang banda, mayroon ding mga kahina-hinalang bahagi sa mga kilos ni Sara. Nang puntahan ng mga detective ang budget hotel sa Cubao kung saan daw nanatili si Sara at sinuri ang CCTV, isang kakaibang eksena ang nakita. Bandang 8:00 ng umaga ng Pebrero 3, nakuhanan si Sara na nag-check-in mag-isa at sa sumunod na ilang araw, tila mag-isa lang siya. Ngunit noong gabi ng Pebrero 7 mga 7:00, nakuhanan siya na pumapasok sa hotel kasama ang isang di kilalang lalaki. Ang lalaki ay nasa mga 5'7" ang taas, nakasuot ng itim na down jacket at nakasuot ng baseball cap na halos natatakpan ang mukha. Hindi malinaw ang mukha, ngunit tiyak na nakaakbay siya kay Sara pagpasok. Malaki ang posibilidad na ito ang kanyang kalaguyo, si Marco Santos. Nang muling ipatawag ng mga detective si Sara para tanungin, inamin niyang pagkatapos niyang umalis ng bahay ay tinawagan niya si Marco at dumating ito para damayan siya. Kung gayon, hindi maiiwasang maging suspect din si Marco. Posible ring nagsabwatan sina Sara at Marco para dalhin ang mga bata sa kung saan. Nang suriin pa ng mga detective ang mga CCTV sa paligid ng hotel, nakita ang lalaking pinaghihinalaang si Marco na mag-isang lumalabas ng hotel noong umaga ng Pebrero 8 at nakita rin siyang sumakay sa isang puting L300 van at umalis. Nang palakihin at suriin ang plaka ng sasakyan, ang may-ari ay isang Tomas Cruz, isang lalaking nasa 40s na nakatira sa Quezon City. Agad na pinuntahan ng mga detective si Tomas at sinabi niyang ipinahiram niya ang sasakyan 1 linggo na ang nakalipas sa isang lalaking nagngangalang Marco. Kailangan daw niyang maglipat ng gamit kaya hiniram niya ang sasakyan, paliwanag niya. Ang mga salitang maglipat ng gamit ay nakakuha ng atensyon ng mga detective. Posible kayang hiniram ni Marco ang L300 para ilipat ang 3 bata sa ibang lugar.
Kinuha ng mga detektib ang L300 at ipinasuri sa SOCO at muling nagsagawa ng luminol test. Ngunit sa pagkakataong ito, walang lumabas na reaksyon. Walang anumang bakas na may kaugnayan sa mga bata ang natagpuan sa loob ng sasakyan. Nang tanungin ng mga detective si Tomas kung saan makokontak si Marco, ang numerong alam niya ay hindi na rin gumagana at ang address ay peke. Malaki ang posibilidad na ang pangalang Marco Santos mismo ay peking pangalan at tuluyan na siyang naglaho. Nang ipakita ng mga detektib ang larawan ni Marco mula sa CCTV ng hotel sa mga residente sa lugar, may ilang nagsabing nakita na nila siya, ngunit walang makapagtukoy ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit isang kapitbahay ang nagbigay ng mahalagang testimonya. Noong bandang summer ng 2011, nakita ko si Sarah kasama ang 3 anak at ang lalaking iyon na naglalakad sa park. Tinatawag ng mga bata na tito ang lalaki at malapit sila sa kanya, kaya akala ko kamag-anak ni Sarah. Ano ang ibig sabihin nito? Kilala ng mga bata si Marco. Kung inanyayahan ni Marco ang mga bata na samahan ninyo ako, pupunta tayo sa nanay ninyo, maaaring sumama sila. Ngayon, 2 na ang suspek. Ngunit mas nakatuon ang mga detective kay Jose. Dahil sa inconclusive na resulta ng lie detector test, ang dugo na natagpuan sa trunk ng kotse at ang kanyang nakaraang kaso ng pagtatago sa mga bata. Higit sa lahat, malinaw ang kanyang motibo at noong Biyernes, Pebrero 25, lumabas ang resulta ng DNA test. Kinakabahang kinuha ng mga detective ang dokumento ng resulta at nang suriin ang nilalaman, nanigas ang kanilang mga mukha at nagkatinginan. Ano kaya ang resulta ng pagsusuri? At magiging sapat ba itong ebidensya para malutas ang kaso o muli na namang mauuwi sa wala? Dala ang resulta ng pagsusuri, pumasok ang mga detective sa conference room, isinara ang pinto at nagsimula ang isang mahabang pulong. Ang muling pagbuo sa nakatagong krimen, Pebrero 25, 2012, Biyernes, alas 5 ng hapon. Nagtipon ang mga detective sa conference room ng QCPD at sa ibabaw ng mesa ay nakalagay ang report ng DNA test mula sa PNP Crime Lab. Itinaas ng hepe ng mga detective ang report at pinigilan ng mga detective ang kanilang paghinga habang nakatitig sa kanyang bibig. Bumabalot sa silid ang katahimikan. Ito ang resulta ng DNA test sa dugong nahanap sa trunk ng kotse. Blood type A at tiyak na dugo ng tao. Isang detective ang lumapit at nagtanong, kung gayon, kanino sa 3 bata? Bumuntong hininga ang hepe, umiling at inilagay ang report sa mesa, ipinaliwanag sa mababang boses. Ang problema, hindi kumpleto ang DNA profile. Masyadong kaunti ang sample ng dugo at masama ang kondisyon nito. May mga bakas na pinunasan ito ng husto kaya hindi nakakuha ng kumpletong DNA. Ibig sabihin, hindi matukoy kung kaninong dugo iyon. Sinuntok ng isa pang detective ang mesa at sumigaw. Ibig sabihin, hindi ito magagamit bilang ebidensya na sa mga bata iyon. Tumango ang hepe at habang binubuklat ang mga papel, nagpatuloy sa paliwanag. Nakumpirma na blood type A. Sa 3 bata, si Micaela at si Samuel ay parehong type A, pero si Jose ay type A din at halos 40% ng populasyon ay type A. Hindi nito mapapatunayan ang anuman. Ibig sabihin, hindi ito matibay na ebidensya. Nagkatinginan ang mga detective na may pagkadismaya at bumigat ang pakiramdam sa conference room. Isang mahabang buntong hininga lang ang maririnig, ngunit hindi sila maaaring sumuko. Tumayo ang hepe, lumapit sa whiteboard, kinuha ang marker at isinulat ang mga pangalan nina Jose Reyes, Sara at Marco Santos. Sinimulan niyang ayusin ang mga kahina-hinalang puntos sa bawat isa. Kung pagsasama-samahin ang mga resulta ng investigasyon, lahat silang 3 ay may mga kahina-hinalang bahagi. Unahin natin si Jose. Ang lalaking ito, matapos malaman ang pagtataksil ng asawa, ay nakaramdam ng matinding pagtatraidor at galit. Bagsak na siya sa pananalapi. At nang hindi niya makuha ang 10 milyong piso, posibleng sumabog ang kanyang galit para maghiganti. Nagtaas ng kamay ang isang detective para magtanong, kung gayon, hindi ba dapat ang target ng kanyang paghihiganti ay ang asawa?
Tumango ang hepe at sumagot, "Tama ka." Pero umalis na ang asawa at wala siyang paraan para direktang maghiganti. Kaya posibleng ang pinakamahalaga sa asawa, ang 3 anak, ang kanyang binalikan. Ginamit na niya ang parehong paraan noong 2007, di ba? Nang umalis ang asawa, itinago niya ang mga bata sa pamilya niya ng 1 buwan para pahirapan ang asawa. Baka ginamit niya ulit ang parehong paraan para saktan ang asawa. Nagtanong ang isa pang detektib, ano ang resulta ng lie detector test? Inconclusive ang lumabas at tumanggi siyang ulitin. At may nahanap na dugo sa trunk ng kotse. Kahit hindi matukoy ng DNA, tiyak na may dugo ng isang tao doon. Ang mga circumstantial evidence ay nagtuturo kay Jose. Isinulat ng hepe ang mga detalye sa ilalim ng pangalan ni Sarah sa whiteboard at nagtuon ng pansin ang mga detective. Sumunod, ang asawang si Sarah. Matagal na siyang biktima ng DV at gustong makipaghiwalay. At nangangarap siya ng bagong buhay kasama ang kanyang kalaguyo na si Marco. Nagbigay ng opinyon ang isang detective. Kung gayon, hindi ba't normal lang na dalhin niya ang mga anak at tumakas? Umiling ang hepe at habang tinatapik ang whiteboard gamit ang marker, ipinaliwanag ang problema. Kung tatakas siya kasama ang 3 anak, madali siyang mahahanap ni Jose. Kailangan nilang pumasok sa eskwela, pumunta sa ospital. Kailangan ding ilipat ang mga record, kaya tiyak na may maiiwan siyang bakas. Kung gayon, mas madali kung iiwan niya ang mga bata at tatakas. Lalo na kung naging pabigat sa tingin ni Marco ang mga bata, posible ring ipinaalaga ni Sarah ang mga bata sa kung saan o gumawa ng mas matinding desisyon. Umiling ang isang detective at tumutol, pero kung titingnan ang reaksyon ni Sarah, tila totoong-totoo ang kanyang pagkabigla sa pagkawala ng mga anak. Nagkibit-balikat ang hepe at ibinaba ang marker, sinabing, baka umaarte lang, posibleng niloloko lang tayo. Ang pangatlo, si Marco Santos. Isinulat ng hepe ang pangalan ni Marco nang malaki at nilagyan ng ilang tandang pananong at tumango ang mga detective. Si Marco ay isang misteryosong tao. Malaki ang posibilidad na peking pangalan ang ginagamit niya, naputol ang komunikasyon at hindi alam kung nasaan ngayon. Nagtaas ng kamay ang isang detective para magtanong, ano ang motibo ni Marco para saktan ang mga bata? Nagkrus ng braso ang hepe at sumagot, kung magpapakasal sila ni Sarah, magiging hadlang ang mga bata. Ilang lalaki kaya ang gustong mag-alaga ng 3 anak ng iba, ngunit walang paraan para hanapin si Marco. Kahit inilabas ang kanyang larawan, walang tumawag at malinis na ang L300 van ng isauli. Bukod sa CCTV, wala siyang iniwang bakas. Kailangang magdesisyon ang mga detective. Ibinaba ng hepe ang marker, tiningnan ang mga detective at sinabi sa mabigat na boses, ang dapat nating pagtuunan ng pansin ay si Jose Reyes. Siya ang may pinakamaraming circumstantial evidence, malinaw ang motibo at higit sa lahat, kahina-hinala ang resulta ng lie detector test at ang dugo sa kotse. Tumango ang mga detective at natapos ang pulong. Ang investigasyon ay nagsimulang mag-focus kay Jose. Mula Sabado, Pebrero 26, sinimulan ng mga detective ang muling pagbuo sa mga kilos ni Jose. Mula madaling araw ng Pebrero 3, sinubaybayan nila kung ano ang ginawa niya bawat oras, sinuri ang lahat ng CCTV sa paligid at tiningnan ang mga record ng gasolinahan at ETC sa highway. At isang nakakagulat na katotohanan ang lumabas. Bandang 10:00 ng umaga ng Pebrero 3, nakita sa CCTV ang kotse ni Jose na paalis ng Quezon City at papunta sa direksyon ng Antipolo kung saan nakatira ang pamilya ni Sarah. At may record na bumalik siya sa Quezon City noong hapon, umalis pala siya noong umagang iyon. Nang tanungin siya ng detective, sumagot si Jose, pumunta po ako sa bahay ng biyenan ko. Akala ko nandoon ang asawa ko. Muling nagtanong ang detective, dinala mo rin ba ang mga bata? Dahan-dahang tumango si Jose at pabulong na sumagot, opo, dinala ko po sila. Baka sakaling makita nila ang nanay nila. Dito, isang malinaw na kontradiksyon ang natuklasan. Sa unang report ni Jose, sinabi niyang paggising niya ay wala na ang asawa at mga anak, pero ngayon, binago niya ang kanyang pahayag
at sinabing kasama niya ang mga anak papunta sa bahay ng biyenan. Malakas na hinampas ng detective ang mesa at sumigaw. Noong una, sinabi mong wala ang mga bata, pero ngayon sinasabi mong kasama mo sila. Alin ba talaga ang totoo? Nag-aalalang kumumpas si Jose at nagumpisang magpaliwanag ng pautal. Nagkamali po ako ng pagkakaalala. Masyado po akong naguguluhan noon, kaya nagkahalo-halo ang alaala ko. Ngayon pag naaalala ko, tama po, kasama ko ang mga bata papunta sa bahay ng biyenan ko. Nagbago ang kanyang pahayag. Naniniwala ang mga detective na nagsisinungaling si Jose at mas lalo siyang ginipit. Pinagpapawisan si Jose habang nakaupo. Kailan ka bumalik galing sa bahay ng biyenan mo? Hapon na po ako bumalik. Kasama mo pa rin bang bumalik ang mga bata? Kinagat ni Jose ang kanyang labi, ibinaba ang tingin sa sahig, at sumagot, Opo, kasama ko po silang bumalik. Pagkatapos noon, nagtanghalian kami sa bahay, naglaro ang mga bata sa kwarto at nanood ako ng TV sa sala. Noong gabing iyon, ipinikit ni Jose ang kanyang mga mata. Inilagay ang kamay sa noo at nanginginig ang boses na sumagot. Kumain kami ng hapunan at pinatulog ko ang mga bata. At kinaumagahan, paggising ko, wala na sila. Itinapon ng detective ang panulat sa mesa at itinulak ang upuan paatras habang sumisigaw. Imposible yan. Paanong mawawala ang mga batang natutulog sa bahay sa isang gabi lang? Umiling si Jose, tinakpan ang mukha ng mga kamay at bumulong. Hindi ko po alam. Talagang hindi ko po alam. Hindi naniwala ang mga detective sa pahayag ni Jose. Masyadong maraming butas, paulit-ulit siyang nagbabago ng testimonya at higit sa lahat, halos imposible na kusang umalis ang mga bata. Sinubukan ng mga detective ang isang bagong estratehiya. Kung dinala ni Jose ang mga bata sa isang lugar, malaki ang posibilidad na ito ay isang lugar na may kaugnayan sa kanya. Sinimulan nilang suriin ang kanyang bayan sa Batangas, ang lugar ng kanyang biyenan sa Antipolo at mga bulubunduking lugar sa labas ng Metro Manila. Mula Martes, Pebrero 28, isang malawakang search operation ang inilunsad. 100 pulis, 100 bumbero, sa kabuuan ay 200 katao ang ipinakalat at hinalughog ang mga bundok, imbakan ng tubig at mga sementeryo sa pagitan ng Quezon City at Antipolo. Ginamit ang mga K-9 unit, pinalipad ang mga drone para sa aerial photography at dinala maging ang ground-penetrating radar para suriin kung may mga bakas ng paglilibing. Ngunit pagkatapos ng 3 araw na paghahanap, wala pa ring natagpuan. Nadismaya ang mga detective at pinag-isipan kung dapat bang palawakin pa ang sakop ng paghahanap. Inilabas ng hepe ang mapa at pinag-aralan kung saan pa posibleng maghanap. Noong Biyernes, Marso 10, muling ipinatawag si Jose para sa interogasyon. Sa pagkakataong ito, sinubukan nila ang ibang paraan. Sa halip na psychological pressure, gagamitin nila ang persuasion strategy. Isang veteranong detective ang umupo sa tabi ni Jose. Mr. Reyes, naiintindihan namin. Alam namin kung gaano ka nasaktan. Tumingin si Jose sa detective at nagpatuloy ang detective sa mahinahong boses. Nawalan ka ng trabaho, nawala ang lahat ng pera mo sa stocks at nalaman mong nangangaliwa ang asawa mo. Sa ganoong sitwasyon, kahit sino ay maaaring mawalan ng kontrol. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Jose. Kinusot ang mukha at huminga ng malalim. Inilagay ng detective ang kamay sa balikat ni Jose at sinabi sa mas malumanay na boses, Hindi mo kasalanan ang nangyari sa mga bata. Sa sandaling iyon, wala ka sa iyong sarili, tama? Pero ngayon, hindi ba't dapat mo na silang bigyan ng kapayapaan? Inilabas ng detective ang mga litrato ng mga bundok na inihanda nila at ipinakita kay Jose. Mga litrato ng bundok malapit sa bahay ng biyenan niya, ang likod bahay ng kanilang bahay sa Batangas, at mga sementeryo sa labas ng Metro Manila. Lahat ay mga tahimik na lugar na malayo sa tao, tila angkop para sa paglilibing. Itinuro ng detective ang mga litrato at sinabi, Posible kayang nasa isa sa mga lugar na ito ang mga bata? Kung sasabihin mo sa amin ngayon, mahahanap namin sila at mabibigyan ng maayos na libing. Tinitigan ni Jose ang mga litrato. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay
at nanginginig ang kanyang mga labi. Pinigilan ng mga detective ang kanilang paghinga at pinanood ang reaksyon ni Jose. Nakatitig lang si Jose sa mga litrato, ngunit bigla siyang marahas na umiling, mabilis na tumayo mula sa upuan at sumigaw, "Hindi, wala akong ginawang masama. Hindi ko talaga alam kung nasaan ang mga bata." Sinubukang pakalmahin siya ng detective, ngunit sinubukan ni Jose na buksan ang pinto ng interogasyon at lumabas at hinarangan siya ng ibang mga detective. Hindi na maipagpatuloy ang interogasyon. Sumigaw si Jose na tatawag siya ng abogado at walang nagawa ang mga detective kundi pauwiin siya. Bumalik sa simula ang investigasyon. Kulang ang ebidensya, walang pag-amin, at kahit ang mga bangkay ay hindi pa natatagpuan. Saan nga ba talaga naglaho ang tatlong bata? Ang huling hibla ng pag-asa sa kaso, Lunes, Marso 5, 2012. 21 araw mula nang magsimula ang investigasyon. Sa opisina ng CIDG sa QCPD, tanging mga tambak na dokumento at pagod na mga detective ang natira. Sa whiteboard, nakasulat pa rin ang listahan ng mga suspek at ang timeline, hindi pa nabubura at walang sino man ang makahanap ng solusyon. Dito, may isang mahalagang katotohanan tayong dapat malaman. Ang apartment na tinitirhan ni Jose ay isang lumang gusali na itinayo noong 1985, walang katiwala at walang mga CCTV camera, walang paradahan, at sa iskinita lang sa harap ng gusali sila nagpapark. Halos walang pakikipag-ugnayan sa mga kapitbahay, walang paraan para malaman kung sino ang pumapasok at lumalabas at kung kailan. Naghanap ang mga detective ng mga CCTV sa mga kalapit na tindahan, ngunit ang pinakamalapit ay ang kamera ng isang convenience store na 200 metro ang layo, at kahit iyon ay may masamang anggulo, malabo lang na nakita ang pagdaan ng kotse ni Jose at hindi makumpirma kung sino ang mga sakay nito. Ito ang lalong nagpahirap sa investigasyon. Tinipon ng hepe ang kanyang team, may hawak siyang bagong report at tila medyo gumaan ang kanyang mukha. May progreso sa paghahanap sa kalaguyo ni Sarah. Isang may-ari ng resto bar sa West Avenue ang tumawag. Ang lalaki raw sa CCTV ay isang regular customer nila. Ang tunay na pangalan ay Kenji De Leon. Mula Martes, Marso 6, sinimulan ang pagtugis kay Kenji De Leon. Sa pagsusuri ng mga record, 36 taong gulang siya, may 2 naunang kaso ng estafa, at ang kasalukuyang address ay isang paupahang apartment sa West Avenue. 2 detective ang nagtungo sa bahay ni Kenji, isang one-room unit sa ikalawang palapag ng isang 3 palapag na gusali. Nag-doorbell sila, ngunit walang sumasagot. Kinausap nila ang may-ari, pinabuksan ang pinto, at pagpasok, walang laman ang kwarto. Isang kama lang ang naiwan, at ang closet at mga drawer ay lahat walang laman. Umiling ang may-ari at ipinaliwanag, mga 1 buwan na ang nakalipas, sinabi niyang lilipat na siya at umalis na lang. Hindi na kinuha ang deposit at hindi na makontak, tumakas na si Kenji. Hinalughog ng mga detective ang buong kwarto, ginalugad ang basurahan at binuksan maging ang takip ng tangke ng inidoro para maghanap ng anumang naiwang ebidensya, ngunit wala silang natagpuan. Ngunit hindi sumuko ang mga detective. Sinubaybayan nila ang bank account ni Kenji, sinuri ang data ng cell site ng kanyang telepono at pinuntahan lahat ng kanyang pamilya at kakilala para tanungin kung nasaan siya, ngunit walang nakakaalam sa kinaroroonan ni Kenji. Inilagay siya sa nationwide wanted list, inirehistro sa listahan ng mga pinaghahanap ng PNP at ipinaalam sa mga pantalan at paliparan, ngunit 10 araw ang lumipas at hindi pa rin nagpakita si Kenji. At noong madaling araw ng Martes, Marso 20, isang dramatikong sandali ang dumating. Isang tawag ang natanggap na isang lalaking kamukha ni Kenji De Leon ang nakita sa isang 24-hour na sauna sa Cebu City. 4 na detective ang agad na pumunta at dumating sila sa sauna ng alas 6 ng umaga. Sa isang sulok ng sleeping area, isang lalaki ang natutulog na may kumot. Ginising nila ito at nang makita ang mukha, nakumpirma nilang si Kenji De Leon nga. Inaresto siya at dinala. Hindi nanlaban si Kenji. Isang mahabang buntong hininga lang ang pinakawalan niya at sumama sa mga detective papasok sa patrol car. Dinala pabalik sa Quezon City.
Umupo si Kenji sa interogasyon at kalmadong tiningnan ang mga detective. Bakit ka tumakas? Para takasan ang mga pinagkakautangan ko. Nalugi ang negosyo ko at lumaki ang utang, kaya wala akong choice kundi tumakas. Anong relasyon mo kay Sara Reyes? Magkaibigan lang kami. Nagkakilala kami ng hindi sinasadya at paminsan-minsan lang nagkikita. Diretsong tinanong ng detective. Nakita mo ba ang 3 bata pagkatapos ng Pebrero 3? Mariing umiling si Kenji. Tiningnan sila ng diretso sa mata at malinaw na sumagot, hindi po. Totoo na pumunta ako sa hotel para makita si Sara noong Pebrero 7 pero hindi ko po nakita ang mga bata. Maingat na pinanood ng mga detective ang reaksyon ni Kenji. Hindi gumagalaw ang kanyang mga mata, hindi nanginginig ang boses, at wala ang mga karaniwang kilos ng isang taong nagsisinungaling. Ngunit may isang paraan lang para makumpirma. Miyerkules, Marso 22 iminungkahi kay Kenji na sumailalim sa polygraph test. Pumayag si Kenji at sinabi pang ito ay isang pagkakataon para patunayan ang kanyang kawalang sala kaya aktibo siyang sumang-ayon. Habang nakaupo sa upuan ng test room at kinakabitan ng mga sensor, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumagal ng 2 oras ang pagsusuri at iba't ibang anggulo ng tanong ang ibinato sa kanya, ngunit kalmado lang na sinagot lahat ni Kenji. Ang resulta ng pagsusuri ay nakakagulat. Sa lahat ng tanong, lumabas ang reaksyon na totoo. Wala kahit isang bahagi ang nagpakita ng reaksyon ng pagsisinungaling. Napagpasyahan ng examiner na walang kinalaman si Kenji sa kaso. Nadismaya ang mga detective, ngunit kailangan nilang tanggapin. Pinalaya si Kenji at nagpasya silang muling mag-focus kay Jose. Biyernes, Marso 23. Muling ipinatawag si Jose sa istasyon ng pulis. Sa pagkakataong ito, kasama ang hepe ng piskalya ng Quezon City at ang hangin sa interogasyon ay mas mabigat at mas malamig kaysa dati. Kinakabahang umupo si Jose. Inilabas ng piskal ang mga dokumento at malamig na nagtanong, Mr. Reyes, sa unang report ninyo, sinabi ninyong paggising ninyo ay wala na ang asawa at mga anak ninyo, tama? Opo, tama po. Pagkatapos, binago ninyo ang inyong pahayag at sinabing kasama ninyo ang mga anak papunta sa bahay ng biyenan ninyo. Alin po ba ang totoo? Kinusot ni Jose ang kanyang noo at nag-atubili. Nagkamali po ako ng pagkakaalala. Masyado po akong naguguluhan noon. Kaya nagkahalo-halo ang alaala ko. Ngayon, pag naaalala ko, tama po. Kasama ko ang mga bata papunta sa bahay ng biyenan ko. Naglabas ng isang dokumento ang piskal at inilagay sa harap ni Jose. Ito po ang record ng CCTV malapit sa bahay ng biyenan ninyo. Nakita ang pagdaan ng kotse ninyo sa pasukan ng eskinita papunta sa bahay nila, pero pagkatapos ng 20 minuto, lumabas na ulit kayo. Tiningnan ni Jose ang dokumento, kinagat ang labi at kinaskas ang gilid ng mesa. Ano po ang ginawa ninyo sa loob ng 20 minuto? Naghihintay lang po ako sa loob ng kotse. Akala ko nandoon ang biyenan ko, kaya naghintay ako sandali, pero mukhang wala kaya umuwi na ako. Nasa loob din ng kotse ang mga bata, tama? Opo. Nasa likod po sila. Naglabas ng isa pang dokumento ang piskal. Nung hapon na iyon, 2:00, pabalik sa Quezon City, dumaan kayo sa isang gasolinahan. Opo, dumaan po ako. Ang testimonya ng gasoline boy, wala raw pong ibang tao sa likod. Malinaw daw sa alaala niya na mag-isa lang kayo. Nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Jose. Kinuha ang panyo at pinunasan at sinabi, siguro po bumaba ang mga bata para mag-CR. Habang nagpapakarga ako ng gasolina, baka nagpunta sila sa CR. Ang CR po ng gasolinahan ay nasa kabilang dulo ng tindahan at wala pong nakitang mga bata sa CCTV. Nagbukas at nagsara ang bibig ni Jose. Gumalaw-galaw ang kanyang mga mata at bumilis ang kanyang paghinga. Hinampas ng piskal ang mesa. Kailan ka pa nagsimulang magsinungaling? Noong umaga ng Pebrero 3, totoo na umalis kayo ng bahay kasama ang mga bata, tama? Dahan-dahang tumango si Jose at pabulong na sumagot, opo, totoo po. Kung gayon, ano ang nangyari sa daan pabalik mula sa bahay ng biyenan mo? Wala pong nangyari.
Itinulak ng piskal ang upuan paatras at tumayo. Inconclusive ang resulta ng polygraph mo. May nahanap na dugo sa trunk ng kotse mo. Pabago-bago ang testimonya mo. Magsabi ka na ng totoo. Biglang tumayo si Jose at sumigaw, "Biktima rin ako. Nawala ang mga anak ko. Bakit ako lang ang laging tinatanong ninyo ng ganito? Tatawag ako ng abogado. Hindi na ako sasailalim sa interogasyon." Doon natapos ang interogasyon. Umalis si Jose at walang nagawa ang mga detective. Ang piskal ay napabuntong hininga na lang. Linggo, Marso, 15, isang pinal na pagpupulong ang ginanap sa opisina ng piskalya. Dumalo ang 3 piskal at 2 detective. Sa ibabaw ng mesa, nakatambak ang makapal na mga tala ng investigasyon at bakas sa mukha ng lahat ang pagod. Nagsalita ang hepe ng piskalya. Kung pagsasama-samahin ang mga resulta ng investigasyon, walang duda na si Jose Reyes ang pangunahing suspek, ngunit kulang tayo sa matibay na ebidensya. Sumang-ayon ang hepe ng mga detective na pabuntong hininga. Nagbigay ng opinyon ang isa pang piskal habang binubuklat ang mga dokumento. Mayroon tayong circumstantial evidence, pero hindi ito sapat para manalo sa korte. Kung maglalabas ng reasonable doubt ang abogado, malaki ang posibilidad na mapawalang sala siya. Bumagsak ang katahimikan. Walang nagsalita at tanging ang tunog ng orasan ang maririnig sa silid, at ibinigay ng hepe ng piskalya ang pinal na desisyon, dismissed for lack of sufficient evidence. Nadismaya ang mga detective. Halos 3 buwan silang nag-imbestiga araw at gabi, ngunit sa huli, walang sinuman ang mapaparusahan. Lunes, Abril 2, opisyal na inihayag ng piskalya ang desisyon. Si Jose Reyes ay napawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya, si Sara ay ganoon din at si Kenji De Leon ay pinalaya na. Ang kaso ay isinara bilang isang unsolved case. Itinigil ang opisyal na investigasyon at ang file ay inilagay sa cabinet ng mga cold case. Sa harap ng opisina ng piskalya, napaluhod si Sara. Pinagkaguluhan siya ng mga reporter, tinutukan ng mga kamera at sunod-sunod ang flash. Humagulgol si Sara, nakatingala sa langit. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Paus na ang kanyang boses at gumapang siya sa lupa. Hinahampas ng kamao ang aspalto, ngunit walang sumasagot sa kanya. Habang inaayos ng mga detective ang mga file, isinulat nila ang huling pangungusap. Suspect was identified, but due to lack of evidence, prosecution was not possible. This case is classified as unsolved. Ang mga litrato ng 3 bata ay nananatiling nakapaskil sa bulletin board ng mga nawawala. Sa ilalim ng mga litrato, nakasulat ang contact number, ngunit walang kahit isang tawag na natanggap. Talaga bang si Jose Reyes ang may kasalanan? O mayroon bang ibang katotohanang hindi natin alam na nakatago at sina Micaela, Isabel at Samuel, ang 3 bata, nasaan na kaya sila ngayon? Ang kaso ay nananatiling hindi nalulutas. Ang mga tanong ay nakabitin sa hangin, ang katotohanan ay itinapon sa kadiliman, at walang sinuman ang nakaalam ng sagot. Abril 2012, dumating ang tag-araw sa Quezon City. Namumukadkad ang mga puno ng fire tree at umiihip ang mainit na hangin, ngunit para sa mga taong naghihintay sa 3 bata, hindi dumating ang tagsibol. Nagkulong si Sara sa isang silid sa bahay ng kanyang mga magulang, buong araw na nakatulala lang sa bintana. Baka sakaling bumalik ang mga anak niya, hindi niya binitawan ang kanyang cellphone, at gabi-gabi, tinatawag niya ang pangalan ng mga anak habang binabangungot. Si Jose ay nanatiling mag-isa sa apartment na iyon, tinitiis ang mga bulungan ng mga kapitbahay. Kapag pumupunta siya sa supermarket, lantaran siyang iniiwasan ng mga tao. Noong Setyembre 2012, nagsampa si Sara ng kasong diborsyo laban kay Jose. Ginanap ang mediation sa korte at idinahilan ni Sara ang DV ng asawa, ang kawalan nito ng kakayahang pinansyal at ang hinala sa pagkawala ng mga anak. Mariing tumutol si Jose, ngunit sa huli ay pinagtibay ng korte ang diborsyo. Ang kanilang pagsasama ay itinuring na irreparably broken at nawalan na ng saysay ang pananatili nila bilang mag-asawa. Pebrero 2013. 1 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente. Nagsimulang mag-isa si Sara na magprotesta sa harap ng City Hall.
Namimigay siya ng mga flyers sa mga dumadaan at humihingi ng tulong. Ngunit halos walang tawag na dumarating at kung mayroon man, mga prank call lang. Nawalan ng pag-asa si Sarah, ngunit hindi siya sumuko. Noong tag-araw ng 2014, umalis si Jose sa apartment. Inimpake niya ang kanyang mga gamit at lumipat sa ibang lugar. Ngunit walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Noong Marso 2015, bumuo ng isang cold case squad ang PNP. Mga bagong detektib ang itinalaga. Muling sinuri ang file ng kaso mula sa simula at hinanap kung mayroon bang mga ebidensya na nakaligtaan, ngunit wala pa ring bagong lumabas. Muling isinagawa ang paghahanap sa mga bundok, ginamit ang mga bagong kagamitan para sa ground-penetrating radar, at sinuri ang mga sementeryo at 320 iba pang lugar sa labas ng Metro Manila, ngunit wala pa ring natagpuan. Matapos ang 3 buwan, tinapos ng team ang investigasyon at muli itong inilagay sa kategorya ng mga unsolved case. Noong taglagas ng 2017, kumalat ang balita na nag-asawang muli si Jose. Mayroon na raw siyang ibang asawa at nagpapatakbo ng isang maliit na kainan. Nang marinig ito ni Sarah, nagalit siya ng husto, ngunit wala siyang magawa. Sa mata ng batas, inosente si Jose, malaya siyang mag-asawang muli at walang sino man ang may karapatang pigilan siya. Tumayo si Sarah sa harap ng kainan na sinasabing pinapatakbo ni Jose at sumilip sa loob. Nakita niya si Jose na nakaupo sa counter, walang pinagbago, buhay pa rin, humihinga at tumatawa. Mukha siyang masaya kasama ang bago niyang asawa. Napaupo si Sarah sa kalsada at humagulgol. Hindi ko man lang alam kung nasaan o anong sinapit ng mga anak ko, pero siya, nagsisimula na ng bagong buhay. Naramdaman niya ang kawalan ng katarungan sa mundo at sinisi ang Diyos kung nasaan siya. Sa kasalukuyan 2026 na 4 na taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente, ngunit ang 3 bata ay nasa listahan pa rin ng mga nawawala. Dito, kailangan nating magtanong, talaga bang si Jose Reyes ang may kasalanan? Kung titingnan ang mga sitwasyong lumabas sa investigasyon, totoo na si Jose ang pinakakahihinala, ngunit walang matibay na ebidensya. Kung gayon, wala na bang ibang posibilidad? Hindi rin natin maaaring tuluyang alisin ang posibilidad na nagsabuatan sina Sarah at Kenji De Leon para itago ang mga bata. Baka may ikatlong partido na sangkot na hindi natin inaasahan, o baka kusang umalis ang mga bata at nagtatago sa isang lugar, o posibleng may ibang kidnapper na sangkot. Kahit maliit ang tsansa, hindi natin alam. Ang katotohanan ay tanging ang mga taong nandoon sa araw na iyon ang nakaaalam. Ngunit ang mensaheng inihahatid sa atin ng kasong ito ay malinaw. Una, sinisira ng domestic violence ang buong pamilya. Sa pamilya ni na Jose at Sarah, matagal nang may karahasan, at kahit 7 beses nang nai-report sa pulis, walang pangmatagalang solusyon ang ginawa, at sa huli ay humantong sa pinakamasamang trahedya. Kung sa simula pa lang ay naparusahan ng maayos ang karahasan at napaghiwalay sila, maaaring hindi ito nangyari. Ikalawa, ang kahalagahan ng golden time sa mga kaso ng pagkawala ng bata. Ang pagkakamali ng pulis na ituring itong isang simpleng paglalayas sa unang 2 araw at hindi agad nagsagawa ng malawakang investigasyon ay isang malaking pagkakamali. Kung sinimulan ang malawakang operasyon mula sa unang araw, maaaring iba ang naging resulta. Muli nitong ipinapaalala ang kahalagahan ng mabilis na pagtugon. Ikatlo, dapat magkaroon ng pakialam ang ating lipunan. Taon-taon, 12 ng bata ang nawawala, at marami sa mga ito ay nananatiling hindi nalulutas. Ang ating pakialam at pagbibigay ng impormasyon ay maaaring maging susi sa paglutas ng kaso, at dapat nating patuloy na alalahanin na sa isang lugar, may mga pamilyang patuloy na naghihintay sa kanilang mga nawawalang anak. Hanggang dito na lang ang tala para sa araw na ito. Ang silid ng mga tala ng krimen ay hindi lang basta nagpapakita ng mga kaso, kundi nagsusumikap na ipaalam sa atin ang mga problemang nakakaligtaan ng ating lipunan, alalahanin ang mga nakalimutang tao, at ipakita na ang maliit na pakialam ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Kung sa tingin ninyo ay makabuluhan ang talang ito, mangyaring mag-subscribe at mag-iwan ng high evaluation.
at ikalulugod naming marinig ang inyong mga saloobin sa comment section. Hanggang sa susunod na tala na dapat nating pagnilayan. Maraming salamat sa panonood.